manindigan sa katotohanan kahit mahirap. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, June 5, 2026, ng ikasiyam na linggo sa karaniwang panahon. Sa buhay militar, mahalaga ang katotohanan. Kapag mali ang impormasyon, nalalagay sa alanganin ang misyon, at nalalagay sa panganib ang buhay ng trupa. Kapag mali ang direksyon, maaaring maligaw ang buong unit. Kapag nawalan ng integridad ang isang tao, nawawala ang tiwala ng kanyang mga kasamahan. Ganito rin ang buhay espiritual. Sa panahon ngayon, napakaraming boses ang ating naririnig. Social media, opinyon ng tao, mga usong paniniwala. Ngunit hindi lahat ng sikat ay tama. Hindi lahat ng uso ay mabuti. Kaya sino ba ang ating pinapakinggan at sinusunod? Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na manatili sa katotohanan. Mula sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 3, verses 10 to 17, pinaalalahanan ni San Pablo si Timoteo na manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at pinaniniwalaan. Nakarana si San Pablo ng maraming pagsubok, pag-uusig, paghihirap, pagtanggi. Ngunit hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Bilang sundalo, alam natin na madaling maging tapat kapag maayos ang sitwasyon. Ngunit ang tunay na katapatan ay nasusubok kapag mahirap na, kapag may tukso, kapag may pressure, kapag walang nakakakita. Kaya sinasabi ni San Pablo, manatili sa tama, manatili sa katotohanan, manatili sa Diyos. Ang ating ebanghelyo ay nag-aanyaya sa atin na kilalanin kung sino talaga si Jesus. Mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 12, verses 35 to 37, nais ni Jesus na maunawaan ng mga tao kung sino talaga siya. Hindi lamang siya isang guro, hindi lamang siya isang leader. Siya ang Panginoon. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas. Maraming tao ang nakakakilala kay Jesus sa isip. Ngunit kakaunti ang sumusunod sa Kanya sa buhay. Mga kapatid, hindi sapat na alam nating Kristiyano tayo. Kailangan nating isabuhay ito. Kailangan nating sundin si Kristo. Kailangan nating gawing gabay sa Jesus sa ating mga desisyon. Sinasabi ni San Pablo, manatili sa katotohanan. Sinasabi ni Jesus, kilalanin at sundin ako. Kaya ang ating mga pagbasa ay nagpapaalala sa atin, ang sundalong malapit kay Kristo ay hindi madaling maligaw. Ang sundalong nakaugat sa salita ng Diyos ay hindi madaling matinag. Ang sundalong may pananampalataya ay may matibay na direksyon sa buhay. Mga kapatid, sa serbisyo, may pagkakataong kailangan nating mamili. Tama o madali, integridad o sariling pakinabang, katotohanan o kasinungalingan. Ang mabuting sundalo ay hindi lamang matapang sa labanan. Matapang din siyang panindigan ang tama. Matapang siyang magsabi ng totoo. Matapang siyang mamuhay ng may integridad. Dahil ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa armas, kundi nasa karakter, nasa pananampalataya. Mga kapatid, nagbabago ang mundo. Nagbabago ang uso. Nagbabago ang opinyon ng tao. Ngunit ang katotohanan kay Kristo ay hindi nagbabago. Kaya kung gusto nating maging mabuting sundalo, manatili tayo sa katotohanan. Kung gusto nating maging mabuting leader, manatili tayo sa integridad. Kung gusto nating maging mabuting Kristiyano, manatili tayo kay Kristo. Ang ranggo ay mahalaga. Ang kasanayan ay mahalaga. Ngunit higit sa lahat, mahalaga ang katapatan sa Diyos. Sapagkat ang sundalong may pananampalataya ay hindi lamang tagapagtanggol ng bayan. Siya ay tagapagtanggol ng katotohanan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming maging tapat sa katotohanan at matatag sa pananampalataya. Bigyan mo kami ng tapang na panindigan ang tama kahit mahirap.
Naway ikaw ang maging gabay ng aming isip, puso at mga desisyon araw-araw. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.